Yun kalangis, nandito naman po tayo at nandito nga pala ako ngayon sa Victoria at may pinuntahan tayong rider curve na nakababa na yung cylinder head. So nung tinanong ko yung naging problema kasi hindi tayo nagkalas nito, ay bigla daw itong hindi maikot yung makina, hindi maikik, kahit tungtungan mo yung kicker nya hindi bumababa. So yun naman gagawin natin ngayon, pero bago yun, intro muna tayo. At ito nga naging problema niya mga kalangis. Nakaangat yung kanyang dalawang intake valve. Ayan, kitang kita nyo naman. At tinignan ko nga yung kanyang valve lock kung nakakalas, pero okay naman. Kaya naging problema nito mismong cylinder head. At dahil nga na-report na ito ng dating bumaklas, kaya nagpadala na mismo ang Suzuki ng mga parts na gagamitin natin dito mga kalangis. Ayan na. At syempre titingnan muna natin yung mga parts kung kumpleto. Tulad nito, buong cylinder head at dalawang white cams. Sana all white cams. At syempre wala siyang kasamang timing gear sprocket, kaya yung sa luma na lang kakabit natin dyan. At tinapag ko nga muna yung mga parts, tinignan ko kung kompleto. Dahil kompleto naman, ngayon bubuuhin na natin yan mga kalangis. At ayan na nga mismo, kinabit ko na yung 4 na washer, tapos syempre 4 na valve seal, tapos 4 na valve barbula. At syempre pinatong na rin natin yung 4 na valve spring. At naikabit ko na nga yung valve lock at 4 na shim. Ngayon ang shim na pinadala ng Suzuki ay sa intake 160, dalawa. Sa exhaust naman 165. Ayan po ang shim. At dahil nga po nagka-problema tayo sa exhaust sa shim na 165, maluwag ang ating 30mm sa filler gauge, kaya kinuha natin itong sa isang cylinder head na luma, yung dalawang shim na 190 saka 192. At ito nga pong ipapalit nating shim. Siyempre tatanggalin muna natin ulit yung camshaft, tapos yung tappet cap. So sinukatan lang po natin ito na nakakalas ito, dinidiinan lang natin yung camshaft sa pagsukat. So tatanggalin na natin yung 165 sa exhaust. Tapos dito medyo magnet lang ginagamit natin, dito nagamit ng long nose para hindi magasgas yung tappet cap. So tanggal na natin yung 165 na shim. Ngayon ikakabit na natin tong 192 dito sa bandang kanan. Ayan, 192 ang inuna natin pagkabit dyan na kanyang shim. Sunod ay yung 190. Ayan. So naikabit na natin, babalik na natin yung tappet cap. Siyempre susukatan na natin ito ng filler gauge. Dapat hindi kumasya itong 30mm natin. So ayan, subok. So ayos, hindi kumasya. Tapos ito yung timing gear sprocket, ililipat na natin sa mismong bagong camshaft. At ayan na, nailipat na po natin ang timing gear sa bagong camshaft. Ayan. So ayan na, naikabit na natin sa bagong camshaft. Ayan, ang timing nito ay tingnan nyo na lang sa mga marking, o kaya kung gusto nyong bilangin sa ngipin ay 16 lang yan, parang CBR. So ayan, ito nga pala ang part number nyan. Ayan, magkaiba sila ng part number at lalagyan, pero para sila white cam ang pinadala ng Suzuki.
black cams ang pinalitan natin. At ito yung head nya. So ito na. Dahil buo na natin to. Sasalpak na lang natin sa mismong motor para masubukan na. Yan. At ayan na nga, nabuo na natin mga kalangis. Ayan, titesting lang natin kung ayos na yung gawa natin. Siyempre lalagyan natin ng gas at mapandar na. So okay na siya mga kalangis, naandar na. So ipaparinig lang natin sa inyo. So yun, ayos na mga kalangis. At least ayos na yung stock up na ginawa natin ngayon. Umaandar na siya. So hindi tayo nakapag-video ng maayos. Kaya ito lang ma-share natin sa inyo. So hanggang dito na lang. Dito lang yan sa Kalangis Motovlog. Thank you for watching my video.